Huwag tayong maging desperado sa paghahanap buhay, mga kapatid, na kahit anong paraan ay gagawin para lang lumaki ang kita. Kaya nasasadlak tayo sa mga haram na mga transaksyon, mga riba, ano pa mang mga haram na transaksyon. Nagagawan natin ng kawalan ng katarungan ng ating kapwa nagtitinda. Inaagawan ng customer, nagsisinungaling sa customer, yung made in China na sinasabing made in Japan. Para lang tumaas ang level nito sa paningin ng customer para maloko ang customer. Lahat ng mga pinagbabawal na magawain na ito, nagagawa ito ng tao kadalasan dahil sa kanyang pagiging desperado. Nais niyang umangat agad. Nais niyang yumaman agad. Nais niyang makarami. Makarami sa pera, makarami sa kita, kahit haram, kahit riba pa yan. Kahit makapag-iwan ng sala. So nagagawa natin ang mga haram na ito, mga kapatid, kabilang sa mga kadahilanan dahil sa pagiging desperado. Hindi tayo marunong magtiis. Hindi tayo marunong maghintay sa biyaya ni Allah na halal. Kaya kahit haram, gagawin. Kahit makapagtinda ng haram, gagawin ng tao. Kasi hindi siya marunong magtiis, maghintay sa halal na biyaya sa kanya ni Allah. Mga kapatid, hindi tayo pababayaan ni Allah. Magtrabaho lang tayo, maghanap buhay tayo ng patas. Hindi tayo pababayaan ni Allah. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Rawahu al-Bukhari. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa tumpak na hadith, siguradong darating sa mga tao ang panahon, wala nang pakialam ng tao kung mula saan niya nakukuha ang pera na kanyang kinikita. Ito ba ay mula sa halal o mula sa haram? Wala siyang pakialam. Hindi man lamang nagtatanong sa mga maaalam sa Islam, Ustad, ito po ba ay pwede sa Islam? Yung iba naman kasi, hindi niya kinukumpirma kay Ustad kasi ayaw niyang marinig na ito ay haram. Hindi ko ito itatanong kay Ustad, baka sabihin niya na haram, magkaroon pa ako ng problema dito. Marami sa atin yan. Marami sa atin na hindi niya pinag-aaralan ng ahkamur riba. Mga haram na mga transaksyon sa Islam. Mga haram ng pamamaraan ng paghahanap buhay, pagbebenta, hindi nila pinag-aaralan. Kasi baka mayroon daw silang marinig na haram mula sa kanilang mga kinikita, mula sa kanilang mga hanap buhay. Pagdating ninyo sa kabilang buhay, hindi niyo yan may dadahilan na sasabihin ninyo na hindi niyo alam. Sapagkat dumating sa inyo ang handang maglaan ng oras para kayo ay matuto, handang maglaan ng oras para inyong maunawaan ang inyong agama, ang inyong relihiyon. Subalit, dinadaan-daanan niyo lang na kung saan ay tinatalakay dito ang agama ni Allah. Tinatalakay dito ang agama, ang Islam. Ang sabi ni Allah ay kumain kayo mula sa mga biyaya ni Allah na mga halal, hindi mga haram. Hindi kung ano ang gusto natin, hindi kung ano yung matripan natin, kung ano yung mas madali ay gagawin natin, hindi, mga kapatid. Halal ang sinabi sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Matuto tayo makontento sa halal, mga kapatid. Wallahi, yung halal, yun ang may baraka na pamumuhay. Kaysa sa doon sa milyon-milyon. Subalit, galing naman sa haram, panigurado, makikita mo ang resulta ng haram na pamumuhay na yan. Wallahi al-azim.